Sobrang nakakagalit na balita tungkol sa mga pulis na gumawa ng kababuyan. Alam mo kung ano yung nakakatakot? Yung mga taong dapat nagpoprotekta sa atin, sila pa kadalasan yung sangkot sa mga ganitong krimen. Nangyari itong lahat 7:45 AM sa Bacoor, Cavite, kung saan pinasok ng 14 na pulis ang isang bahay. Etong mga pulis na ito ay member ng PNP Blank Enforcement Group Special Operations Unit or PDAG-SOU 4A, kung saan ang misyon daw nila sa araw na yon ay hanapin ang isang lalaking involved daw sa illegal na gamot. Pagdating nga nila doon sa bahay, dito na nga nila naabutan ng isang 18 years old na babaeng nagsi-cellphone at dito na nga sila nagpakilalang mga pulis nga daw sila. Siyempre nakabone tapos nakatakip yung muka, natakot yung babae kasi nga malay ba niya kung pulis talaga tong mga to. Dito na nga nila hinablot yung cellphone nga ng babae at hinatak nga siya papasok nga doon sa loob ng bahay kung saan gulat na gulat nga rin yung lolo't lola niya. Sa pagpasok nga nila doon sa loob ng bahay, hinanap nga nila agad yung lalaking target nila pero ayun nga, wala nga siya doon sa loob ng bahay kaya iba na lang yung ginawa nila. Allegedly, imbes na maging matinong mga pulis, hinalugog nga nila at sinira nga yung bahay. Nagsimula nga rin silang magnakaw at dito na nga pinag-interesan ng isang pulis yung 18 years old nga na babae. Again, itong babae na ito ay isang 18 years old, nagtatrabaho siya ng matino bilang online seller at isang grade 9 student at isa nga siyang inosenteng tao na girlfriend nga nung taong hinahanap nga ng mga pulis. Maya-maya lang, dinala nung isa sa mga pulis yung babae nga doon sa loob ng kwarto kung saan nilak nga niya yung pinto at dito na nga niya pinilit yung babae gumawa ng bagay na ayaw nga niyang gawin. Siyempre pulis, tapos may beng-beng, tapos kinorner nga siya doon sa kwarto, so wala ngang nagawa yung babae kung di sumunod na nga lang. Dito na nga binaboy nung hayop na pulis yung babae kung saan pagkatapos nga niyang gawin yung pinagawa nga niya doon sa babae, sobrang trauma at takot yung nakuha nga ng batang babae. Yun pa nga doon sa lola, na-trauma yung apo ko. Pagbaba ko, sabi ko, anong nangyari sa'yo? Wala siyang sinasagot. Yung iyak niya, walang imik. Pagkatapos nga nilang gumawa ng mga kahayupan, umalis din naman agad yung mga pulis kung saan dito nga rin humingi agad ng tulong yung pamilya nga ng biktima sa mga pulis. Report nga nila agad yung nangyari sa Bacoor City Police Station kung saan nagkaroon nga agad ng follow-up operation kung saan hinuli nga agad yung mga pulis na to. Umalat din kasi agad yung balita na ito at agad gang nag-imbestiga ang NAPOLCOM or National Police Commission of the Philippines tungkol nga doon sa nangyari. Ngayon, 8 sa 14 na pulis ang arestado samantalang hinahanap pa yung 6 na nagtatago. Armahan na nga sila at tinanggal na rin sa pagiging pulis nga nila. Ngayon, ang nare-recover pa lang ng mga pulis ay yung mga cellphones and yung motor na ninakaw nga nila. Hinahanap pa rin nga daw nila yung mga ninakaw na 2 gintong singsing, mga sombrero, sapatos, at saka isang helmet. Alam mo ano pang nakakatawa dito? May nakuha sila sa mga pulis na mga illegal na bagay na nagkakahalaga ng halos 600,000 pesos. Ay fucking ironic. Looks like hindi lang sila mga hayop na nambababoy ng mga tao at nangaabuso nga ng posisyon nila dahil yung mga taong dapat hinahanap nila ay sila din pala mismo. Ngayon, tuloy-tuloy pa rin naman yung investigasyon dahil allegedly pa lang naman to, pero the fact na nagtatago na yung 6 sa kanila, it says a lot kung guilty nga ba sila or hindi. Palabas din sa investigasyon na wala daw maayos na coordination at dokumento nga yung operasyon na ito at wala nga din daw police activity na na-record nga daw noong araw na yon nung gumawa nga sila ng kababuyan. So alam mo yun? Ano yan? Low-key? Ayon sa commissioner ng NAPOLCOM, even before the full details were released publicly, NAPOLCOM already deployed investigators to ensure that an impartial and thorough probe is conducted. We will not allow even a single day of inaction when the integrity of the police service is at stake. Dagdag pa niya, hindi daw katanggap-tanggap na nagawa ito ng mga pulis at sinabi pa nga niyang reprehensible, unacceptable, and a betrayal of public trust ang ginawa nga nilang kababuyan. Yun pa sa kanya, hindi tayo papayag, hindi kailanman na ang kapulisan ay masangkot nga sa pang-iipit ng draw blank, pagnanakaw at lalo na sa panghahablank, mananagot ang dapat managot. Titiyakin ng NAPOLCOM na hindi ito malalampasan ng mga sangkot, kasuklam-suklam ang ginawa nila at sisiguraduhin nating tatamaan ang dapat matamaan. Alam mo ano pa yung nakakatakot at nakakagulat dito? Yung ranggo ng mga sangkot dito ay aabot mula sa patrolman, police corporal, police master sergeant, hanggang police lieutenant. Ngayon, hustisya ang hinihingi ng mga biktima at ayon nga ulit nga doon sa lola, kayo na gumawa ng karumal-dumal sa apo ko? Bakit ninyo nagawa yon? Hindi ko alam kung ano talaga ang intensyon nyo, wala naman doon ang hinahanap nyo. Bakit nagkaganoon? Bakit ang pinagbalingan nyo yung apo ko na wala namang kasalanan? Nag-aaral pa yun.
Sana mahuli na itong mga pulis na ito, sana hindi na ito maulit-ulit. Sana mas kumuha ng mas maayos na system sa loob ng mga kapulisan nga dito sa atin kasi paanong nangyayari na nakakalusot yung mga ganitong bagay? Fair, hindi naman lahat ng pulis masama. May mga mababuti at nagtatrabaho naman ng maayos. Pero sa tingin ko yung problema talaga dito, yung mismong mindset and culture nga ng mga kapulisan dito sa atin. Best na i-train na maging loyal sila sa mga tao and sa bansa, ginagawang loyal sa mga kabaro nila na in the end kapag may nangyaring katiwalian, sobrang loyal pa din nila kahit na nga pati sa paggawa ng krimen. So yun, sana mahuli at managot yung mga dapat managot. And sana hindi lang matanggal sa pwesto or ilipat lang na istasyon tong mga pulis na to, kundi makulong habang buhay.